Napatay ang isang sundalo matapos pagbabarilin sa loob mismo ng kanilang kampo sa Hamindan, Capiz. Ang nakalulungkot, mismong sundalo rin ang bumaril sa kanya. Binawian ng buhay ang sundalong si Private First Class Wenzel J. Puntuan, 26 years old at tubong Libungan, Cotabato. Matapos barilin ng kanyang kasamang sundalo na si Private First Class Rosario Livera Monajero, 31 years old, residente ng Dato Udin, Sinuat, Maguindanao. Nangyari ang insidente sa loob mismo ng kampo sa Camp General Macario Peralta sa Hamindan, Capiz. Sa ulat ng Hamindan Police, nakatanggap sila ng tawag mula sa kampo ng mga army bandang alas 11:30 ng gabi na may binaril raw na sundalo sa loob ng kanilang kampo. Sa inisyal na investigasyon ng mga kapulisan, nag-iinuman raw ang mga sundalo kasama ang biktima at ang sospek. Si Police Captain JP Juson Silvestre aton karon nga Tagalog po tayo. So kasama natin si Police Captain JP Silvestre, Chief of Police ng Hamindan PNP. Ako naman po to sir, panibagong insidente po dito at isa naman ang patay about sa shooting incident sa loob mismo ng 3rd Division Infantry Battalion, si Police Captain Silvestre. Sir, good evening ulit. Good evening, sir. Meron po tayong reported shooting incident. Nangyari po ito sa Barangay Haina Norte, Hamindan, Capiz. Sa loob po ito ng 3rd ID, Camp General Macario Peralta, wherein ang involved po ay ang ating dalawang Philippine Army, ang ating biktima at ating suspect. Wherein ang victim po natin, sir, ay nagtamo ng gunshot wound sa ulo and immediately dinala naman siya sa ospital dyan mismo sa loob ng Camp Peralta, but he was declared dead on arrival. Ang suspect po naman natin is currently nasa custody po natin dito sa Hamindan PNP. Sir, first, pwede po natin malaman sir kung paano talaga nangyari yung pamamaril sa loob mismo ng headquarters ng 3rd Division, sir. Prior to that incident, according sa information na nag-gather natin, nagiinuman sila, kasama yan ang victim natin, yung suspect, at iba pa nilang kasama sa Philippine Army doon sa Miss Hall, sa loob din ng Camp Peralta. Then after that, nung medyo lasing na yung suspect natin at patapos na rin yung pag-iinuman nila, nauna itong umalis ang suspect papunta sa kanyang barracks. Then nakita ng victim na medyo hindi na maganda yung lakad ng suspect dahil siguro sa nainom na mga alak. Minabuti niya na tulungan ito at puntahan at ihatid doon sa kanyang barracks para makapagpahinga na. Nang nasa loob na ng barracks yung ating victim, narinig ng iba nilang kasamahan ang sunod-sunod na putok ng baril. Kasunod niyan, pinuntahan nila yung lugar, doon nakita nila yung victim na nakahiga na sa may sahig. Then yung suspect natin at wala na rin doon sa crime scene. Anong ginamit po na baril, sir? Accordingly, yung service firearm niya na Remington R4, 5.56 mm. Yung Armalite, parang ganun. Yes, sir, yung long firearms niya. Grabe. So ilan ho ang tama na tinamo nitong biktima po? Initially po, nakita po natin may tama po siya sa ulo. At yung iba po ay hinintay lang natin yung official medical certificate mula po doon sa doktor. Initially, ilang gunshot wounds, sir? One, sir, sa head. Yung batalyon. Yes, sir. Sa inyong pagpunta po sa lugar, pag usual na ganyan po na army versus army, sa kampo pa ng army nangyari, nagkakandak pa rin tayo ng crime scene investigation at may SOCO rin po Okay ba, sir? Yes, sir. Kumakandak po natin pagkaya po ng investigator natin na magkandak ng investigation at saka maliwanag naman po yung suspect. May mga witnesses naman po tayo. So yung investigator na lang po natin ang nagkakandak ng crime scene investigation. At open naman po yung pamunuan po ng ating Philippine Army para sa anumang investigasyon. Opo. Ano yung na-recover natin sa crime scene, sir? Yung, diba, basilyo or yung armas, ano po? Nakakuha po tayo ng 15 fired cartridge, Grabe. 5 live ammunition, 1 magazine ng 5.56
mm at saka tinunover din sa atin yung suspected service firearm ng suspect na ginamit niya doon sa pamamaril. Ano po status sa suspect? Arrested siya, nakasama niya, or voluntary na siya, sir? Arrested po siya Nakasama niya? ng kasama niya po. Turnover po sa responding PNP personnel, so nasa kustudiya po natin siya ngayon. Exact time sir nangyari yung insidente? Accordingly, mga 11:30 p.m. Kagabi? Kagabi, sir, February 9, 2026. Sir, Okay. anong sinabi ng suspect? Bakit daw nangyari yung pamamaril? Well, sa ngayon, sir, wala pa tayong answer sa kanya kasi kagabi, tinanong din natin siya tungkol dyan. Hindi niya tayo masagot ng diretsyo. Paiba-iba yung sagot niya sa atin, sir. Kasi lasing. Oo, lasing. Parang wala pa siya sa sarili, sir. Katawa-tawa pa nga. Kanina, buong araw natulog. So, pulis, sir, sa mga nitong araw nito, kaya bukas, makapagbigay din siya ng kanyang statement. Sa crime scene, sir, siyempre mayroon kayong investigation doon sa mga samahan niya. So ano po yung talagang yung buong katotohanan sa nangyari, sir? Baka pwede natin malaman, sir. Nagtanong-tanong kami doon sa mga witness natin, sa nakasama niya doon sa inuman, kung prior ba niyan, meron na silang past grudges o anong hindi sila pagkakaunawaan ng victim natin, o kaya during nung inuman, meron bang heated argument, debate o discussion na magbunga ng ganong pangyayari. But according sa kanila, sir, wala naman po, sir, at maayos naman po yung pag-iinom nila. Yun nga lang, sir, baka hindi daw kasi ito masyadong umiinom yung suspect natin at baka naparami yung inom niya nung gabing yun. So, hindi niya na control ang sarili niya. Ilan daw sila sa naginuman before nag-pull out sila sa kanilang... Initial, sir, mga 6 silang nagiinuman, but meron pa daw ibang mga tao doon, sir, kasi mess hall yun, kainan yun, sir. Ang iba naman hindi umiinom, kumakain doon. Mayroon pong okasyon, sir, na ano? Wala naman sila, sir, event, wala naman sila sinasabing may okasyon sila, at kahit na, sir, alam po natin na mahigpit na pinagbabawal ang pag-inom sa Allowed loob. ba yan doon o hindi naman siguro yung inuman yan, sir? Well, kung ating titingnan, sir, katulad sa PNP, mahigpit talaga, sir, na pinagbabawal sa premises ng station o kaya ng kampo ang pag-iinom, sir. May na-recover ka mong ebidensya there, sir, sa loob mismo ng miss hall na yan na baka mayroong inom na natirang buti or anong klaseng inom? Wala na kaming na-recover doon, sir, na empty bottles. Sa testimony na lang po na tayo ng witness na kabase. So sino, sir, nagbigay silang statement doon? Yung kanilang commanding chief ng 3rd Division or na nagbigay din ng statement? Gaya ng PNP, may chief of police, baka mayroong mga department heads sila doon, sir, sa loob ng kampo? Ang nagbigay lang po sa atin ng statement, yung mga witnesses na nakasama niya po during sa pag-inuman at saka yung nangyaring barilan. Sir, kung hindi man po ma-disclose yung mga pangalan ng victim at suspect, pwede ba namin malaman, sir, kahit yung rango lang nila, tapos taga saan sila, sir? Both yung victim at suspect natin ay may rank na private, first class. Bago pa lang. Ang ating biktima ay 26 years old, single, resident siya ng Purokto, Lampagi, Libungan, Cotabato, while ang suspect po natin, private first class, 31 years old, married, at resident o Barangay Kabugao, Lambunaw, Iloilo. Opo. Itong biktima, sir, hindi na nakalaban pa or ano? Walang barilan na nangyari? Wala na, sir, hindi na siya nakaganti, sir, accordingly sa doon sa mga witness natin. Pagkakita nila, agad nila itong dinala doon sa ospital mismo sa loob ng Camp Peralta. Balikan natin konti, sir, yung rewind natin, yung nandoon na sila sa loob ng kanilang barracks. Isang barracks lang naman to sigurong biktima suspect. Ang barracks kasi nila, sir, is parang may mga division ba or partition. Partition. Magkatabi lang sila, sir, ng barracks niyan ng victim at saka suspect. So sa isang barracks na may partition na parang room, mag-isa lang sila, sir. Separate sila. Oh. So, ibig sabihin, yung .56 na baril na yan, nandoon yun sa barracks niya. Yes, sir. At habang hinatid siya ng victim, nakuha. Nakuha yan, sir. Kasi yung victim natin, sir, yun sa labas ng pintuan ng suspect. Possible, diba pwede matawag natin, baka nag-amok parang ganon? Or Yes, sir. nag-maui? Yes, sir. Yun nga, sir, talagang tinitingnan natin ang gulo na hindi naman niya talaga target na barilin yung victim natin. But dahil sa kalasingan niya, Kalasingan. na pagtripan niya na mapuputok ng baril, so tinamaan yung kasamahan niya. Nako. Ilan nga ulit, sir, yung balang na recover at 5 live ammo, saka yung empty shell.
Meron tayong 15 na 15? fire cartridge case. Matik na yan, matik niyang pagputok na yan. Yes, sir. At isa lang ang medyo patal na tama. Yes, sir. Yung 15 imitation na yan, hindi lahat nakatama sa katawan ng biktima. Hindi pa natin sure, sir, kasi hinintay nga natin, sir, yung medical certificate galing. Yung victim nasa isang puniraran niya ngayon. Nandun, sir, sa Camperalta. Loob mismo ng Camperalta kasi mayroon sila din doon mga ganyan. Yes, sir. Anong status po ngayon, sir, ng suspect? Ganyan din yung kaso niya. Kung ano mga halimbawa na ipapatol sa kanyang kaso. Sa ngayon, sir, under custody siya natin dito sa Mindan Police Station. Ang kaso po natin na ipa-file sa kanya ay murder. Ang documents ay piniprepare na ng ating investigador. Statement, affidavits ng ating mga witnesses. Nandyan na rin po, hopefully, ma-file natin ito as inquest. By tomorrow. Yes, sir. So kung sa daming putok na nangyari, sir, na pagputok, no? So maraming tama ang biktima, tad siya, sir. Yun nga, sir, sabi ko, hindi pa ako Hindi makapagbigay pa maano. kasi doon ako mag-base sa medical certificate ng doktor kasi kung sa unang putok pa lang, sir, tinamaan na siya. Baka yun lang, sir, ang nakatama sa kanya kasi ulo yun, sir. Ulo, sa likod or Likod, harap? sir. Likod, sir. Patalikod yung tama. I see. Hindi Close kaya- range, sir, sa inyong initial. Malayuan or Ang lapitan? biktima at saka yung room niya maliit na naman ang espasyo, sir. Hindi naman masyadong malapit but hindi rin masyadong kalayuan. Hindi kaya, sir, maharap din sa reklamo yung mga army kasi kung ganun na pinagbabawal palang uminom within the premises ng headquarters, baka papatawan sila ng kaso o reklamo din, sir. Siguro, sir, but masasagot po siguro niyan doon na mismo Yung sa armed forces na. sa armed forces na po, sir. But sa inyo sa PNP, gawin lang ninyo investigation yung nangyaring shooting incident. Kami po ay nagpupokus sa criminal aspect liability ng suspect, sa administrative liability niya, doon na po sa kanila yun. Sa pamilya ngayon ng victim, mayroon na dito na nag-coordinate sa inyo sa Mindan PNP, sir? Wala pa, sir, but accordingly, na-contact na siya, sir, ng kasama niya sa Philippine Army, yung family. Nagbigay sila ng number sa amin, hindi na namin makontak. Iwan lang namin, sir, baka nagta-travel. Yes, But Cotabato eh. kagabi, sir, na-contact na sila ng Philippine Army. How about the suspect? Meron na, sir, bumisita sa kanya dito. Yung kasama, wife siguro andun sa baba? Wife, sir. Sige po. So, thank you, sir. Ulit dito po kami sa Mindan PNP ng PB News Online, ng Armen. Isang panibagong insidente na hindi lang pang Hamindan, pang Capiz, Iloilo. Kami din po sa Aklan. Andito kami, sir. Thanks so much and good evening, sir. Thank you din po at magandang gabi. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang suspect na nakakulong na ngayon sa Hamindan Police Station pero tumanggi itong magbigay ng pahayag. Mula dito sa Hamindan Capiz, ako si Kapobreng Archie Hilario kasama si Kapobreng Arnel at Presi de la Cruz. Magandang araw po. 31 ikaw. May bata ka mo?